Hello, DPR Bats! Our group is going to interview ang airport personnel. I'm Casey, the interviewer. I'm Jerry Floyd B. Figueroa, the cameraman. Ako si Mr. Gabriel Sebastian, manager ng Cathay Pacific Airways. Ilang taon na po kayo sa profesyon niyo po? Actually, more than 30 years na. Nung college po kayo, ano po yung tinapos niyo pong kurso? Ang tinapos ko sa college ay Bachelor of Science in Commerce in Accounting. Sinabi niyo pong tapos po kayo ng accounting. Ah. Nag-CPA po ba kayo? Actually, noon ay wala akong pagkakataon mag-exam sa gobyerno dahil pag ikaw ay nasa aeroplano, may mga panahong wala ka sa bansa. At yung panahon na yon ay may mga training na hindi ako po pwede na ika nga na kumuha ng mga tinatawag na preparatory to the examination. Kaya hindi ako nakakuha. Yung training po na yon or seminar, gano'n po ang tinatagal niyo? Well, depende yan eh. Yung training na tinatawag na tungkol sa trabaho mo, mga 3 linggo, 1 buwan, ganyan. Yun namang staff development, yun ang tinatawag na paano mo ka umakyat sa profession mo na from clerical, maging clerk ka lang hanggang maging manager ka. Ngayon, aakyat ka lang doon, depende sa nakukuha mo sa exam doon sa mga staff development na yun. May mga exams din yun. Maaari niyo po bang sabihin kung ano po yung mga requirements para maging isa kayong cargo manager? Well, actually, wala makakapagsabi no kasi yan, career yan eh. Parang karera, depende sa performance mo. Actually, meron tinatawag na yung actual performance mo sa trabaho mo at yung isa naman is staff development. Yung staff development ay may mga training na inaano ng kumpanya na parang hagdan niya na umakit ka. Ngayon, until na kung ikaw ay makarating doon sa pinakamataas nun, yun ang tinatawag na naging cargo manager ka. Ano po yung job requirements po nila? Ang job requirements noon ay actually, basta college graduate ka, dahil mag-uumpisa ka sa pinakababa hanggang marating mo yung kung yung ikaw ay talagang sinuswerte at based sa qualification mo at performance, maging manager ka. Noong pong nasa college kayo, nakikita niyo po ba ang sarili niyo na mapapasok sa mundo ng aviation? Noon hindi ko pa na inaasahan na ako'y mapupunta diyan eh. Inaasahan ko ay mapupunta ako doon sa kahit na anong ordinaryong trabaho. Ika nga, tinatawag yan eh, yung swerte-swerte. At siyempre, sige, kaya ka nagdadasal eh. Kung minsan ay nananalain ka na pagkatapos mo ng kolehiyo, magkaroon ka ng magandang trabaho. Ayun, sinagot naman ako, magandang naging trabaho ko. Maaari niyo po ba ikwento kung paano kayo napasok sa Cathay Airlines at kung saan pa po kayo nagtrabaho bago kayo mapunta doon? Well, bago Cathay Pacific, nasa Warner Barnes ako. Yan ay British company, trading company. May mga kanya-kanyang departamento, iba-iba. May engineering, merong export, merong liquor, merong travel. Yun, napunta ako sa accounting nila. Ngayon, nung mabalitaan ko na may opening sa Cathay Pacific, nag-apply ako, natanggap ako. Nag-umpisa ako sa ibaba hanggang umakyat. Ano po yung mga cargo operations na ginagawa sa loob na hinahawakan niyo po?
Dalawang aspect yan. Yung nga tinatawag na import. Yung sa import, yung mga incoming cargos, paano mo yan ipapasok sa bodega at paano mo yan i-release sa mga customers. Yan ang mga export ay tatanggapin mo yan sa mga shippers or cargo agents at titingnan mo kung properly documented. Pag properly documented, titingnan mo kung sa secure na aeroplano para isakay yon ng mga hindi pinagbabawal, yun ang tatanggapin mo. Ngayon, sa build-up, may mga build-up din. Ang mga kargamento ay meron sa container at meron sa paleta. May mga tinatawag na rules dyan kaming inaano dahil kinakailangan mo unang-una yung safety ng aircraft. Ilang araw po o oras ang pasok mo po sa loob na isang linggo? Actually, ang ano dyan, sa manager, wala kang oras dyan. But ang required sa you have an 8 hours duty. Maaari po ba namin malaman kung magkano po ang salary niyo per month? Confidential yan kasi hindi sinasabi yan Kasi lalo na yung mga foreign companies hindi sinasabi yan na confidential na salary Thank you po. Sa trabaho bilang isang cargo manager, masasabi niyo ba na naging masaya kayo at nag-enjoy kayo sa environment? Siyempre, very challenging yan Ang challenging in a way na it's a profession At saka, siyempre, kinakailangan ibabalansin mo rin yung trabaho, pamilya, lahat Maaari niyo po ba ikwento ko ano po yung environment niyo po doon sa loob ng Cathay Cargo? Ang tinatawag na environment, yung tinatawag na working environment, ay siyempre, as a manager, ikaw ang kinakailangan mag-create ng good working environment sa mga staff mo. Ngayon naman, hindi lang lahat ng trabaho. Siyempre, may mag-ano ka rin na part ng yung doon is some sort of leisure para mag-enjoy naman ng staff mo. Maring after office hour pagkatapos na hirap ang mga bata mo, dinner tayo, a round of beer o konting Hindi po pwedeng pure na trabaho lang. Doon po ba kayo nagtatrabaho sa loob ng cargo house? Doon lang kami sa loob ng cargo terminal. Cargo terminal lang tawag doon. Hindi ka basta-basta makakapasok doon. May mga secure place, may mga ID kami. Secure ID, security ID. Masasabi niyo po ba na yung pagiging cargo manager niya talagang maipagmamalaki niyo po na iyon na po yung talagang gusto niyo gawin? Oo, dahil actually, wala binigyan ng plaque na 33 years. Ayan yan ang plaque ko na binigay sa akin ng Cathay. Binigay na plaque sa akin ng Cathay, yan, 33 years alam, sa Cathay Pacific, ako lang yata binigyan ganito. Kasi, siyempre, maraming yung mga kung nagkakamay mga crisis, mga ganyan. Palagay mo, may strike sa airport, o may bagyo. Doon makikita talaga, Okay? Thank you po. Sige.